Nagsimula ang kwento kina Sean at Ben na nasa isang flight para sa isang business trip sa Moscow. Ipinagbabawal ng flight attendant kay Sean ang paggamit ng electronic device ngunit hindi niya ito pinapansin at isang aberya sa sistema ng nabigasyon ang nagpipilit sa kanya na sumunod sa mga patakaran. Isang nakakatakot na pag-alog ang nangyari na nagbabala sa mga tao sa eroplano. Paglanding ng eroplano, naging mas komplikado ang kanilang pagdating dahil pinagtaksilan sila ng kanilang business partner. Ninakaw ni Skyler ang kanilang ideya at iniharap ito sa koponan gamit ang kanyang pangalan. Sinubukan ni Sean na sabihin ang totoo at magrebelde para sa kanyang panloloko, ngunit ipinatawag niya ang seguridad para paalisin sila. Laking gulat nila nang makita ang pagiging tuso ng kanilang kapartner at nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang proyekto. Upang makalimutan ang kanilang kalungkutan, pumunta sila sa isang bar upang pag-aanin ang kanilang kalooban. Samantala, hinahangaan ni Anne at Natalie, dalawang magkaibigan na nakabihis para sa party, ang blog ni Sean na tumulong sa kanila na mahanap ang club. Si Sean ay lubos na maaasahan at pinayuhan si Ben na mag-isip ng positibo. Nakahanap sila ng magandang babae para ligawan, ngunit muli, inagaw din ni Skyler ang babaeng nagugustuhan nila. Si Skyler ay nasa iisang club din, tinuturuan sila tungkol sa takbo ng negosyo. Gayunpaman, alam ni Sean kung paano pangasiwaan ang mga ganoong bagay at pinagsabihan siya tungkol sa kanyang pagnanakaw sa kanilang proyekto. Dumaan sila sa counter kung saan nakasalubong nila sina Anne at Natalie. Pareho silang nasasabik na makita ang mga kagaya nilang vlogger sa totoong buhay at nakipag-usap sa kanila. Iminungkahi ni Natalie na kumuha ng group photo, ngunit biglang namatay ang ilaw. Gayunpaman, ang mga elektronikong aparato ay tumigil din sa paggana. Isang misteryosong kababalaghan ang umaakit sa kanila para lumabas sa gusali at isang bagay na lumiliwanag ang lumitaw sa kalangitan. Ang matingkad na dilaw na ilaw ng mga bola ay nagsisimulang mahati sa marami pang iba at lumapag sa buong kalye. Nagsisimulang lumabas ang mga bolang apoy kapag dumampi na ito sa mga bagay, ngunit ang hindi nila alam, may isang nilalang sa loob ng mga ito. Sina Sean at Ben ay kabilang sa mga taong nanunood ng nakakabighaning epekto ng mga bolang apoy, ngunit ang mga ito ay kakilakilabot at mapanganib sa parehong oras. Ang biglaang paglaho nito ang nagpagulat sa lahat, kaya isang pulis ang lumapit upang suriin ang hindi pangkaraniwang bagay. Ngunit lahat ay nabigla nang makita ang sandali nang bigla siyang maging isang alikabok. Ang hindi nakikitang halimaw ay mapanganib para sa lahat ng sangkatauhan dahil maaari nitong gawing abo ang anuman. Ang sombrero at sapatos ng pulis ay lumipad patungo sa karamihan na nag-iwan sa kanila sa matinding pagkagulat. Ang lahat ay tumatakbo para sa kanilang buhay at nagmamadali upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa parehong nangyari sa pulis. Sinubukan ng mga pulis na barilin ang hindi nakikitang bagay, ngunit naging alikabok lang ito at tuluyang naglaho. Ang mga nakaligtas ay nagmamadali sa isang gusali para tumakas, ngunit ang hindi nakikitang puwersa ay maaaring pumasok sa anumang metal na bagay. Sinisira nito ang lahat ng nakikita at ipinapakita na walang makakapigil dito. Nahulog si Sean sa basang sahig, ngunit sa kabutihang palad, kinaladkad siya ni Ben palabas doon. Sa kasamaang palad, isang lalaki ang naiwan sa sahig at naabutan ng halimaw at namatay kaagad dahil sa kuryente. Ang halimaw ay na-stuck sa koridor at nagkaroon sila ng pagkakataong tapunan nito ng apoy. Nasusunog ang halimaw ngunit hindi pa rin mapipigilan. Nagsisimula itong gumala sa paligid, naghahanap ng mga target at sinisira ang lahat ng nasa saklaw. Lumipat si Skyler at ang iba pa sa isang escape room, ngunit nakulong ang kanyang kadate sa kabila nito. Hindi na niya nagawang buksan ang pinto dahil sa takot at nauwi sa pagiging alikabok. Isinama ni Sean at Ben ang kanilang mga kaibigan na sina Anne at Natalie sa anumang mas ligtas na lugar na maaari nilang puntahan. Ang mga tao ay nagsisimulang tumakbo na parang mga kalabaw upang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit karamihan sa kanila ay makasariling tao. Iniligtas ni Sean ang isang taong nasugatan sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanya sa butas. Ang mga halimaw ay patuloy na hinahabol sila at walang makakapigil sa mga hindi nakikita at nakakakuryenteng mga halimaw na ito. Gayunpaman, nakahanap sila ng isang silid sa basement at sumama rin si Skyler, hinihingal sa takot. Buti na lang at hindi makakarating dito ang mga halimaw. Binubuksan nito ang mga ilaw ngunit hindi sila makapasok. Gayunpaman, lahat sila ay natatakot sa hindi kilala at hindi kanais-nais na panganib sa kanilang buhay. Sa kasamaang palad, namatay ang sugatang lalaki dahil sa tindi ng mga sugat niya
at binalot nila ang kanyang katawan upang maiwasan ang nabubulok na amoy. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili sa basement, gumugol sila ng 5 araw na walang masyadong ginagawa sa parehong silid kasama ang bangkay. Pagkatapos mag-away dahil sa huling natitirang pagkain, nagpasya silang umalis papuntang embahada. Bukod dito, ang mga nakamamatay na hiyawan at mga pag-atake ng halimaw ay nawala na, kaya't maaari na silang umalis nang may pag-asang wala na ang mga halimaw. Nagdadalawang isip si Skyler, ngunit hindi sila mahahanap ng anumang rescue team kung mananatili sila sa iisang silid. Sa makatuwid, lumabas sila ng silid na may dalang ilang mga supply at nakahanap ng mapa para sa gabay. Bagaman hindi ito isang kapaki-pakinabang na mapa, kailangan nilang magpatuloy. Bigla silang nakahanap ng isang matandang babae at humingi ng tulong, ngunit siya ay natatakot na makipag-usap sa sinuman at sa halip ay itinuro ang daan. Nakahanap sila ng kotse ng pulis at lumapit sila para makahanap ng mas magandang mapa. Ngunit ang isang aso ay nakikitang tumatahol sa paligid na nangangahulugang may napapansin siyang hindi nakikita, malamang ay ang parehong halimaw. Si Sean at Ben ay na-stuck doon habang ang iba ay tumatakbo sa isang gusali. Iniskan ng halimaw ang paligid nito at nagmadaling umatake, ngunit nakita lamang ang sasakyan at nilapitan nito. Kinuryente nito ang sasakyan at nagsimulang umalulong ang sirena ng sasakyan sa walang laman na kalsada. Sa kabutihang palad, sina Sean at Ben ay nailigtas sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng kotse at pag-iwas sa halimaw. Muli silang nagkasama-sama at nagpapasalamat sila dahil nanatili sila para sa kanila. Ngunit ang daan patungo sa tagumpay ay malayo pa rin, kaya sinimulan nilang tuklasin ang daan palabas sa embahada. Napagtanto nila na ang mga dekoryenteng aparato ay maaaring magligtas sa kanila mula sa mga halimaw. Sa makatuwid, sila ay nagsabit ng mga bumbilya sa kanilang mga katawan. Habang naglilibot sila, isang malaking eroplano ang natagpuang wasak sa isang gusali at wala silang nakitang ibang tao sa paligid nito. Takot na takot si Skyler at iniiwasan niyang makipagsapalaran, ngunit ang iba ay patuloy na nagsisikap na makauwi. Tinatakot pa niya ang lahat sa hangin na tumatama sa mga glass panel. Gayunpaman, hindi nila alam kung may bahay pa ba silang mababalikan. Ngunit kailangan nilang subukan at nagpasya silang manatili sa parehong gusali hanggang sa gabi. Napagpasyahan nila na ang mga halimaw ay mas aktibo sa liwanag ng araw. Pinapalakas nila ang mga device at hinahanap ang mga tao sa pamamagitan ng mga ultrasonic wave. Kaya naman, nagpasya silang humanap ng mga bagong damit, kaya bumisita sina Sean at Natalie sa ilang tindahan sa malapit. Naghubad si Natalie sa harap ni Sean, ngunit hindi nagtagal, nahanap sila ng halimaw at huminto si Sean sa pagkilos upang maiwasan ang kamatayan. Sa kabutihang palad, kumislap lamang ang ilaw na suot niya at dumaan sa kanya nang hindi nasasaktan. Gayunpaman, si Natalie ay nabigla dahil nakapasok na rin sa loob ang halimaw at gumapang siya sa pagitan ng mga aparador. Sa kabutihang palad, kinaladkad siya ni Sean at nagudyok sa kanya na tumigil sa pagkilos hanggang sa dumaan ang halimaw. Hindi sila napansin ng halimaw at dinaanan lang sila. Bumalik sila kasama ang kanilang mga kaibigan at iminumungkahi na tumakbo sa lalong madaling panahon. Inihayag ni Sean na hindi matukoy ng halimaw ang kanilang presensya kapag umiiwas sila sa paggalaw at konektado sa isang ilaw na pinagmulan. Ilang sandali lamang, nakarating sila sa embahada, ngunit gaya ng ibang gusali, ito ay nasira na rin. Nakahanap sila ng maraming basyo ng bala sa lupa at kumuha si Skyler ng baril para sa kaligtasan. Bagamat nakahanap sila ng mapa upang magpatuloy, ayaw ni Skyler na umalis sa ligtas na lugar na ito. 4 sa kanila ang pumasok sa isang gusali at nakahanap ng ilang kagamitan sa komunikasyon na nagpapakita na ang buong mundo ay nasa digmaan. Tama si Skyler tungkol sa no home theory, ngunit kailangan nilang patuloy na maghanap ng ilang patunay na wala ng ibang tao sa mundo. Ang isang radio phone ay naghahatid ng mensahe ngunit sa wika ng Russian. Sumisigaw si Anne na patayin ito dahil ang mga device na ito ay umaakit sa mga halimaw. Kailangan nilang maintindihan ang mensahe, kaya nagmadali silang lumabas para kunin si Skyler dahil marunong siyang umintindi ng Russian. Siya ay naglilibot sa mga kalye at madaling natagpuan, ngunit biglang, ang mga glitches sa mga aparato ay nagsimulang hulaan na ang halimaw ay nasa malapit. Nagmamadali sina Anne at Natalie para balaan sila, ngunit nakulong na sila. Isinakripisyo ni Skyler ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang oras para sa kanila.
Binaril niya ang halimaw gamit ang kanyang baril, ngunit hindi nagtagal, naabutan siya ng halimaw at naging abo. Bagamat may itinuturo siyang lugar bago mamatay, nagpasya silang tumakbo sa parehong daan. Sa kabutihang palad, nakahanap sila ng isang lugar na may mga ilaw at pumunta dito. Gayunpaman, itinutok ni Vika ang baril sa kanila. Hinuhusgahan sila bilang mga kaaway na nagbabalak na kunin ang kanilang mga pagkain at kuryente, ngunit sila ay mga nakaligtas lamang na kagaya nila. Pinapasok niya sila kung saan naroon din ang isang matandang lalaki. Mayroon silang mga supply upang patakbuhin ang mga ilaw tulad ng mga generator at maaaring harangan ng ilaw sa pamamagitan ng mga sensor. Mayroon silang pusa na may mga cable ng kuryente na makakaligtas din sa mga halimaw. Ipinakita sa kanila ni Ann ang telepono na may mensahe at isinalin ito ni Vika sa Ingles. Sinasabi nito na ang isang submarino ay malapit nang umalis patungo sa ibang bansa kasama ang anumang bilang ng mga nakaligtas. Nahanap na nila ang ligtas na destinasyon, ngunit ang pag-abot sa submarino sa oras ay isang tunay na hamon. Ang mga babae ay umalis sa silid para maghanap ng mga supply at hiniling ni Vika kay Ann na isara ng mabuti ang gate. Gayunpaman, hindi niya naisara ng maigi ang pinto at naiwan itong nakabukas. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ng matanda ang nagagawa ng compressed microwave beam na dapat na magpababa sa aktibidad ng mga halimaw. Maaari nitong pabagalin ang halimaw, masugatan o patayin ang halimaw. Umaasa si Sean na gagana ito, ngunit ayaw makipagsapalaran ni Ben. Sa susunod na eksena, habang nag-uusap, napansin ni Ann at Natalie ang isang halimaw na papalapit sa kanilang silid. May alam si Vika na mapagtataguan nila dahil alam niyang hindi sila makakarating sa silid sa tamang oras. Ngunit nag-aalala si Ann sa mga lalaki, kaya nagmadali siya para bumalik at sumunod si Natalie. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa tamang oras, ngunit hindi nila na-lock ng maayos ang nakastock na pinto at sa wakas ay nakapasok ang halimaw sa silid. Nagtago ang dalawang babae sa pamamagitan ng glass table at pinaputukan naman ng matandang lalaki ang halimaw gamit ang microwave beam. Ang halimaw ay patuloy na kumikilos para lumapit pagkatapos tamaan ng beam. Maaari lamang nitong pabagalin ang proseso, ngunit hindi nagtagal, ang matanda ay naging alikabok. Nagbuhos si Natalie ng ilang tangke ng langis sa sahig upang pabagalin ang kanilang mga aktibidad. Nakahanap sina Ben at Sean ng daan palabas sa pipeline at binuksan ni Natalie ang bintana para lumabas ng silid. Pinipilit niya si Ann na makipagsapalaran at maabot ang bintana, ngunit ang halimaw ay lumapit at pinatay din siya. Nagulat si Natalie, ngunit hinila siya ni Sean palabas. Nakasalubong nila si Vika na naghatid sa kanila patungo sa daan kung saan hinaharangan ng isang grupo ng mga armado ang kanilang daan. Gayunpaman, nakatagpo din sila ng isang halimaw na tumalon sa bintana pagkatapos sindihan ang buong silid. Nilapitan sila ng halimaw, ngunit ang malalaking lalaking ito na may mga sandata ay nagpaputok sa kanila ng maraming bala. Sa kabutihang palad, natalo nila ang mga halimaw sa patuloy na pagbomba ng apoy sa mga halimaw. Isang blok ng katawan nito ang bumagsak sa lupa. Kinuha ni Sean ang blok at ipinaliwanag ni Sean na ito ang kanilang kahinaan. Alam na alam ng mga mersenaryo kung saan at kailan tatamaan ang mga halimaw na ito dahil sila ay nagsanay para dito. Pagkatapos ay dinala sila sa kampo ng mga nakaligtas. Marami silang nailigtas gaya nila mula sa mga kalapit na lugar at nagliligtas sila ng buhay mula pa noong una. Inaanyayahan nila silang manatili sa kanila, ngunit pinilit ni Sean na umalis upang hanapin ang ligtas na lugar. Nagpasya ang sinanay na grupo ng mga mandirigma na sumama sa kanila at dalhin sila sa mga subway. Dahil ito ang mas ligtas na ruta. Habang pumapasok sa basement, naghagis sila ng ilang mga maliliit na bumbilya upang suriin kung may mga halimaw sa paligid. Bigla itong kumurap at lumapit ang mga halimaw. Nagtago sila sa ligtas na lugar at nagtago naman si Vika sa likod ng isang poste, ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga kuryente ng halimaw ay umabot sa kanya. Kaya naman, sinubukan ni Ben na iligtas siya. Sa kasamaang palad, nahuli ng halimaw ang kanyang mga paa, hinihila ito papunta sa bunganga ng halimaw at tinunaw ito para maging alikabok sa hangin. Patay na siya kahit si Sean ay nagmamadaling iligtas siya sa lahat ng paraan ngunit hindi niya nagawa. Siya ay nasa matinding pagkabigla, ngunit kinaladkad siya ni Natalie palabas ng subway at nakahanap ng isang bangka. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bangka at nagtago ng ilang sandali. Labis ang dalamhati ni Sean, ngunit inaaliw siya ni Natalie sa pamamagitan ng mga salita at pagdadalamhati.
Gusto rin niyang magpaalam at bumalik dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong sabihin ito sa kanyang nakababatang kaibigan. Bigla silang nakaramdam ng pag-alog sa bangka at nalaman nilang ang mga halimaw na ito ay hindi lang narito para pumatay ng tao. Sinisip-sip din nila ang mga mapagkukunan ng Earth sa linya ng kalangitan. Narito sila upang magnakaw ng mga metal, pagkain, at lahat ng iba pang mineral. Nakapagtataka, ang buong gusali sa harap ng bangka ay gumuho at natamaan sila. Sinubukan hawakan ni Sean si Natalie sa tubig ngunit nabitawan niya ito. Nawawala siya sa lugar, maaaring nagtatago siya sa malapit. Ang submarino ay nagpakita sa lugar, ngunit hindi hinayaan ni Sean na umalis ang submarino kung hindi nila kasama si Natalie. Hawak ni Vika ang mechanical charge at lumabas sila para hanapin siya. Nagdala din ng baril si Sean at tinahak nila ang ruta ng istasyon. Biglang huminto sa paggana ang baril, ngunit patuloy na hinihila ni Sean ang gatilyo nito dahil nagsimulang magpakita ang mga halimaw. Pagkatapos na malapit na siyang maabutan ng halimaw, sa wakas ay pumutok ang baril at napigilan niya ang halimaw ng panandalian lang. Kitang-kita pa niya ang kakilakilabot na anyo ng halimaw. Ang iba ay patuloy na pinagbabaril ito gamit ang kanilang mga baril, at sa wakas, ito ay sumabog sa ilang piraso. Narinig ni Natalie si Sean na sumisigaw sa tagumpay na nasa isa sa mga bus na nagtatago sa loob nito, ngunit ang daan patungo dito ay lubhang mapanganib at ang kanilang buhay ay limitado. Sa makatuwid, gumawa sila ng isang diskarte para sa paggamit ng tubig. Dumating din si Vika sa lugar at pinaulanan ng apoy ang lugar upang masunog ang mga halimaw ng sabay-sabay. Ang mga halimaw ay nakulong sa 4 na bola at pinapabagal nila ang kanilang mga aktibidad sa pamamagitan ng pag-uudyok ng mga kapangyarihang nagpapakuryente. Hindi nagtagal, nahanap ni Sean si Natalie sa bus. Ang mga kuryente na ginagawa ng mga halimaw sa kapaligiran ay gumagawa ng kuryente sa paligid ng bus at hinahayaan ang bus na gumalaw ng kusa. Sa kabutihang palad, ang halimaw ay natalo sa pamamagitan ng patuloy na pagbaril dito ng paulit-ulit at sa wakas, sila ay sumabog sa mga piraso, ngunit ang bus ay hindi pa rin tumitigil sa pagtakbo. Gayun din, isang halimaw ang pumasok at gumagawa ng mga kuryente sa paligid upang maabot sila. Ngunit pinayuhan ni Sean si Natalie na kunin ang manibela ng bus at nakita niyang na-stock muli ang kanyang baril. Ngunit naalala niya ang bloke ng napatay nila na halimaw at nag-eksperimento gamit ito. Sa kabutihang palad, napatay niya ito at sumabog pagkatapos ng ilang minuto. Huminto din ang bus dahil humina na ang kuryente. Sa wakas, narating nila ang submarino at hiniling na sumama sa kanila ang mga mandirigma, ngunit ayaw nilang umalis sa Moscow. Nakahinga sila ng maluwag nang makarating sa submarino at nakahanap si Natalie ng masayang text mula sa kanyang ina. Sinubukan nilang magbahagi ng isang halik, ngunit nakatingin si Vika sa kanila at naputol ito. Bagamat handa silang lumaban sa mga halimaw at magsimula ng digmaan upang maibalik ang kanilang pag-aari. Mas pinili nilang pumunta sa ligtas na lugar upang makita ang kanilang mahal sa buhay at makasama sila sa huling sandali at magtipon ng puwersa para sa paghihiganti nila. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.